yung kampanya laban kay Presidente Duterte at yung kampanya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay strategiya po ng Amerikano yan dahil po talagang pinipigilan nila ang pagbabalik ng independent foreign policy sa Pilipinas dahil po kung makabalik po ang mga Duterte, mawawala po ang kontrol ng Estados Unidos sa Pilipinas at yung kanilang strategic plan ay masisira. Si Bongbong Marcos ay nakipag-secret deal sa mga Amerikano noong Pebrero 2023, 2 years ago na po yan. And lahat po ng nakita natin since that time, mga utos ng Amerikano kay Bongbong Marcos. Although nagpapakita paminsan-minsan si Bongbong Marcos na tamang pananaw tulad nitong ICC noong Enero 2024, sabi niya hindi natin tatanggapin ang anumang gagawin ng ICC dahil hindi po tayo kasama sa ICC. Nag-withdraw na tayo. Pero sa 2025 siya ay nagsagawa po nung itong pag-kidnap po kay Presidente Duterte batay daw sa utos ng ICC. But ano ba naman ang ICC? That's just a court. It has no power really. Kaya kailangan dumaan sa Interpol at kung kani-kanino. Ang talagang power po dyan sa likod ng ICC ay US Deep State at Western Deep State. At talagang si Presidente Duterte noong pa man 2016, 2017 nung siya ay nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas, nang nag-anunsyo siya ng separation from the US, pinabalik niya ang Balanggiga Bells ng Samar at mga kanyang pagbabalik aral doon sa mga massacre ng mga Amerikano, Bujdaho, Balanggiga and so on. Galit na po ang Amerikano po kay Presidente Duterte at ang target po talaga nila ay parusahan po yan. And this is what is happening now. Ang problema po, may mga kasabot na mga Pilipino na nagpapanggap na sila ay makabayan, human rights advocates, pati yung mga sa military natin, sila Anyo, kasi sila Anyo talaga ang enforcer po ng Amerikano na gumawa po nitong plano sa binulgar ni John Vic, si Gibo Teodoro at si Anyo, na parehong sa military and intelligence side na wala namang kinalaman sa Department of Justice. Pero sila ang nag-provide ng mga information para maiutos naman ni Bongbong yung kidnapping ni Presidente Duterte.